Tayo sa labas, overtime na naman ang inyong Kuya Pinong. Ganyan ang overtime ko dito sa pabrika ng amo ko. Magbabantay lang ng GPS. Overtime na yun. At habang nagbabantay ng GPS, gumagawa ako ng video at i-upload ko na rin ito mamaya. Pero sa ibang company mga kabayan, ay hindi pwede. Yung nasa trabaho ka, ay gumagawa ka ng video. Nakadepende sa sitwasyon ng trabaho. Kaya doon sa iba ay huwag niyong gagayahin itong ginagawa ko. No? Kasi ito ay alam ng amo ko at wala namang problema sa kanya. Kasi nga ako naman ay magbabantay lang ng GPS para naman hindi ako mainip. At ito yung isang tanong ng ating kababayan. Ang sabi niya, magandang araw po Kuya Pinong. Magaling ka na po ba kaagad magsalita at umintindi ng Korean sa unang dating mo dyan? O dyan ka na mismo nahasa sa Korean language? O mga kabayan, nung first entry ko dito sa South Korea noong 2017, kasi nga ako ay matagal nang nabakante, hindi na rin naman ako nagbabasa-basa nung kasi ako ay matagal nagkaroon ng employer. 1 year and 10 months. Simula nung pumasa ako sa APS topic exam, hindi na ako nagbasa. Ala na, basta ang ginawa ko noon ay naghintay na lang ako ng employer. Ayun, pagdating ko dito sa South Korea, halos nawala na lahat yung mga na-memorize kong Korean language vocabulary. At pagdating ko dito ay wala halos akong maintindihan sa mga sinasabi ng Koreano. May pagkakaiba mga kabayan sa binabasa, saka sa binibigkas, sa mismong personal mo ng kausap ang mga Koreano, may pagkakaiba mga kabayan. Kahit magaling ka sa Korean language, mataas yung passing grade mo sa APS topic exam, pagdating mo talaga dito ay maninibago ka. Kasi ang mga Koreano ay hindi pare-pareho ng pagbigkas ng salita nila. At ang alam ko lang noon, sa totoo lang, sa daming tinanong sa akin nung sumundo sa akin na tauhan ng amo ko dati, ang naintindihan ko lang ay ano daw ang pangalan ko. Yun lang yung nasagot ko. Yung iba hindi ko na alam. At yun, dito na ako, hindi naman sa ako ay tinatawag na Hanguk Malchari, yung magaling mag-Korean. Hindi ako ganun. Kahit sabihin natin 9 years na ako dito sa South Korea, hindi ako magaling mag-Korean. Nakakaintindi lang ako. Halos lahat ng sinasabi ng amo ko, ng ibang Koreano sa company ng boss ko, naiintindihan ko. Pero pagdating sa ibang bagay, yung hindi tungkol sa trabaho, kung tungkol sa trabaho, naiintindihan ko yan lahat. Pero pagdating sa ibang bagay, pagdating sa ibang usapan na, wala tayo dyan. Kasi alam niyo kung bakit. Sa halos araw-araw na naririnig ko sa mga Koreano, nakukuha ko kung ano yung ibig sabihin nila. Kasi halos paulit-ulit lang naman yung sinasabi nila tungkol sa trabaho. Ganun lang mga kabayan. Pagdating nyo dito na kayo mahasa magsalita ng Korean or umintindi ng Korean language. Yun na, pagdating dito. At saka dagdag ko na rin po yung mga madalas narinig mo sa loob ng company at madalas naiutos o sabihin ng mga Koreano sa trabaho. May nagawa na akong video niyan kabayan. I-comment ko na lang yung link para mapanood mo. At gagawa ulit ako ng video tungkol sa mga kalimitang naririnig sa mga kasamahang Koreano sa loob ng company. Gagawa ulit ako ng video niyan. Sa pang tanong ng ating kababayan, good PM po Kuya Pinong, pwede po pa-explain kung paano po kayo na-select sa additional massive selection. Ikwento ko na lang mga kabayan yung nangyari sa akin noon. May ako nagka-employer, May 30, at nagkaroon siya ng massive selection ay parang ano yata yun? May 22 o May 22 to 27, parang ganun. At sa massive selection noon, hindi lang ako masyadong sigurado kung saktong petsa na, no? Basta ang natandaan ko, parang May 22 to May 27, massive selection, hindi ako nagka-employer. Ang daming nagka-employer na mga kasamahan ko sa Korean language dati. Nagka-employer sila. Tapos pagkatapos ng massive selection, pagkatapos ng massive selection nga,
ay biglang nag-announce na meron nga daw additional selection ng May 30 to May 31, 2 araw mga kabayan. Pero ako noon, parang nawawalan ako ng ganang sabi ko pa, iniisip ko noon, massive selection nga, hindi, hindi ako nag-employer. Additional selection pa. Kaya parang hindi ako interesado. Parang sabi ko, ano na lang, intay ko na lang ulit yung massive selection. Parang hindi talaga ako maasa doon. At yun nga, nagkaroon ng additional selection ng May 30 to May 31. Ito ang nangyari mga kabayan. Ayun na nga, dumating na nga yung May 30. Umaga, dati talaga pag may massive selection, umaga, nag-check talaga ako ng EPS account ko. Tapos, hindi ko chinek. Hinayaan ko lang kasi 2 beses ako nag-check ng aking EPS account. Umaga, saka hapon, 2 mga kabayan, ay nung May 30, hindi ako nag-check talaga mga kabayan. Parang tinatamad ako. Tapos nung May 31, sabi ko parang kasi ako yung nagtatrabaho sa construction noon, dumaan kami sa bahay ng foreman namin. May libreng wifi doon ako yung nakikicheck, doon ako nag-open ng EPS account ko. Naisipan ko, umaga, i-check yung aking EPS account. Ayun, nagulat ako mga kabayan. Pagbukas ko ng EPS account, dati kasi 3 lang ang nakasulat doon, di ba? Pagbukas ko ng aking EPS account, yun na, 5 na yung nakasulat doon. Kasama na yung contract forwarding. Hindi na ako pumasok sa construction. Umuwi na ako. Sabi ko, hindi na ako papasok. Uuwi ako kasi yung time na yun, pag alis ko dun sa bahay ng purma namin, dumiretso na ako sa bahay, nagbihis na ako kasi kailangan ng pirmahan yung kontrata sa DMW. Kasi noon mga kabayan, hindi pa online yung pagpirma ng kontrata. Talagang personal kayong pupunta sa DMW, ibibigay sa inyo yung kontrata, tapos pipirmahan mo ng personal. Ngayon ay online na lang ang pagpirma ng kontrata. Grabe yun mga kabayan. Nung nagkaroon ako ng employer, talagang mangiyak-ngiyak talaga ako noon. Kasi nga, kung may expired na ulit yung approval ko, magto 2 years na kasi. Yung approval ko, may expired na eh. Kung may expired yung approval ko ng 2 years at hindi ako magkaka-employer, hindi na ako pwedeng mag-exam mga kabayan. Mau-overage na ako, kaya grabe talaga yung pasasalamat ko noon. Habang naglalakad ako noon, parang tumutulo na yung luha ko. Sobrang saya ko talaga noon. Ang bilis lang. Isang buwan lang, simula nung nagka-employer ako. Nakarating na ako dito, simula nung naselect ako, 1 buwan, nandito na ako sa South Korea. Minadali ako ng amo ko. At sabi pa niya, may incoming additional po kasi this May. Ngayong buwan nga to. 11 dalawang araw nga yan yung additional selection. Possible po ba talaga yung additional massive selection? Oo naman kabayan. Ako nga, yan, ako na yung katunayan na merong additional selection at dyan ako nagka-employer sa additional selection.